Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Milliones. NBC Million. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang
17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga hakbang pasulong mula sa paglalahad at pag-unawa ng mga problemang dulot ng korupsyon. Narito na tayo sa panibagong antas. Level Up. Diskarte. Ikalawang aklat. Oras na para pag-isipang mabuti ang bawat desisyon. Ang bawat akbang. Ang bawat balak gawin bilang tugon sa mga hamon ng pagkamit ng katarungan. Ng pag-abot sa pangarap na umunlad at makapamuhay ng payapa at matiwasay. Diskarte. Ikalawang aklat. Diskarteng makabansa. Diskarteng makatao. Diskarteng makakalikasan. Mga hakbang na mula sa taimtim na pagsusuri. Pinag-iisipan ng maayos. Ikaw, ano ang punto ng iyong diskarte? Mga kabarangay, ito po ang inyong Kapitana Dulce. Inaanyayahan ko po kayong sumali sa gagawing community clean-up itong ating barangay sa Sabado, simula alas 6 ng umaga. Hey! Ano ba kayo mga asosasyon ng mga sosyal na may pangil, ha? Bakit ever kayo at may disturb ang beauty sleep ng lola nyo? Tumigil kung hindi, gagawin ko kayo mga pusa! Tigil! Pasok sa loob! Kasi naman, Mandy, tanghaling tapat natutulog ka. At ba't hindi naman ako matutulog, Miss Uganda, Sheila Lorraine? Tapos na naman ang lahat ng gagawin ko. Nakalaba, nakalinis, nakaplansya, nakaluto na ako, Darna! O ano pang kasabihin mong bruha ka? Mga kabarangay, ako pa rin po ito, Kapitana Dulce. Ha? Hindi ako magsasabi. Si Kapitana Barbelisus. At ayan, at sinasabi na niya, kaya makinig ka sa pagre-rekorida niya. Inaanyayahan ko po kayong sumali sa gagawing community clean-up nitong ating barangay sa Sabado, simula alas 6 ng umaga. Sisimulan po natin ang paglilinis sa mga baradong estero para maiiwasan po natin ang pagbabaha tuwing umuulan ng malakas. Aasahan po namin kayo. Ha? Ano raw? Maglilinis daw tayo ng estero kay Barbaridad. Nunca! Naman, tinatamad ka na agad? Hoy! Miss Carborsol, hindi ako tamad, no? Kasasabi ko lang na talo ko pa ang ipo-ipo sa dami ng ginawa ko kanina sa loob nitong bahay namin, ha? Yun naman pala eh. Di dapat carry mo na rin ang maglinis ng mga estero dito sa barangay. Kasama ng ibang residente, pati na ako. Para mapabilis, kaya tulong-tulong, di ba? Saka yung matitipid, edi magagamit sa ibang mga barangay project tulad ng beautification. Beautification? I'm sure. Magpapatayo siya ng beauty parlor mula sa makukurakot nila sa katitipid ng barangay budget. Gaga, hindi ganun si Kapitana. Ang dami na nga nilang nagawang kabutihan ng mga konsehal niya mula nung naupo sila. Ano ka? O siya, sumigi ka. Total naman, Miss Kiribati and Tuvalu, presidente ka ng fans club niya. Kaya hala, makikalkal ka sa mga estero sa Sabado, kasama nila. Ayaw mo talagang tumulong. Naman, sige, ikaw na ang wagas, ikaw na ang reyna ng Dedma. Kaso paano kung yung iba, gaya mo rin na walang pakialam? Aba, hindi ko rin problema yon. Basta ako, kapag malinis ang bahay ko, sitting pretty na ako. Clarabels, Miss Republic of Congorilla. Kev sa mga esterong yon. Dahil hindi naman akin yun, kaya hindi ko problema yon. At ayon sa inampalan, ang dapat sa diskarteng walang pakialam ni Ate Kuya Mandy ay... Ang tubig baha! Nandito na sa loob ng bahay ko! Karay-karay ang mga basura!
Mga inutil na taholera! Huwag ka alulong ng alulong dyan! Tulungan niyo ako! Ayoko nitong bahay! Erna, are you sure okay ka na dyan sa order mo? Kuha pa tayo. No. Tama na ito, Janine. Ang dami na nga neto eh. Saka, nakakahiya na sa'yo. Hindi naman ito patakbuhing restaurant. Ang mahal-mahal na itong mga in-order natin. Ikaw naman, oo, wala yan. Para na't naging best friend tayo kung maiilang pa tayo sa isa't isa. Besides, ang tagal na nating hindi gumagala. Pasensya ka na, friend. Alam mo naman ang dami kong trabaho sa office. Then, it's about time na kumuha ka na ng assistant, di ba? Oo. Meron na nga akong mga shortlisted na candidates. Sina Louie and Angel. Yung dalawang staff kong yon, okay na okay sa akin. Ang hirap ng mamili kung sino sa kanilang i-recommend ko for promotion. Ganyan naman pala nahihirapan ka. Ba't hindi na lang si Aliana Cruz ang i-recommend mo? Ha? Si Aliana? Yung matangkad at maputi? At maganda at sexy, tama. Yun nga si Aliana Cruz. Inaanak ko yung batang yon. Kaya ko siya kilala. Sa totoo lang, ex ko yung father niya. Buti na nga lang doon sa dati nagmarayo si Aliana. Alam mo ba, noong naghiwalay silang mag-asawa, tumawag agad sa akin si Diego, yung daddy ni Aliana. Feeling ko, type niya mag-duet kami ng Together Again. Pero sad to say, in a relationship ako ngayon at ayoko namang gawing it's complicated ang status ko sa Facebook, ano? Kaya nga, ang sabi ko na lang... Teka, Janine. Balik tayo kay Aliana. Yes! Ang iyong executive assistant to be! No! Hindi naman ganun lang basta yun, ano? And why not, Coconut? My goodness, Janine. Ang sama ng administrative record ni Aliana. Habitual latecomer na nga, wala pang self-initiative. Para siyang robot na kung hindi mo sususian, wala, hindi kikilos. So, Erna, my friend, I'm asking you as a favor, no? Nang malaman ko nga na ikaw ang boss niya, tuwang-tuwa ako eh. Tuwang-tuwa ka dahil... Dahil naipangako ko na nga sa daddy niya na gagawan ko ng paraan ang promotion ni Aliana. At alam kong tutulungan mo kung mangyari yon, di ba? Janine, hindi ka ba nakikinig kanina? Meron akong candidates na mas deserving. Ninang ba nila ang best friend mo? Hindi. Pero si Aliana, ninang niya ako. At dahil best friend, para ka na rin niyang ninang, di ba? Janine, no. No? Tinatanggihan mo ako? Ako na ang best friend mo humihingi ng favor sa'yo? Janine, yes. Dahil mali ang gusto mong mangyari, okay? Dahil influence peddling yan. Dahil corruption yan. At ako, hindi mo ako mapapapayag kahit kailan na maging corrupt. Kahit mag-away pa tayo? Kahit magalit ako? Mapapahiya ako kay Diego, Erna. Diskartehan mo na lang yung ipinapaki ko. Sige na. Friend, huwag mo namang ibaba ang sarili mo. You can do better, Janine. Huwag ganyan. At ayon sa inampalan, ang diskarteng maprinsipyo ni Erna na naninindigan laban sa pagsulsol ng kaibigan ay... Bongga! Number 25, Josie. Tay, number 25 pa lang number 249 ho tayo. Uwi na lang ho tayo, Itay. Balik na lang ho tayo bukas ng madaling araw para... Ano? Balik-balik ang pinagsasabi mo ha, Tengay. Andito na tayo, aalis pa tayo. Pero ang dami-dami hong tao, nakakahilo yung init. Saka sa dami ng tao, di ko na matansya ang amoy. Halo-halong amoy pawis, amoy pabango, amoy asim. Huwag kang masadong reklamadora. Halika. Itay, ba't niyo ko inihila? Saan ba tayo pupunta? Shhh! Kita mo yun. Yung babae nakapulang blouse doon sa gitna ng pilang yun. Mukhang tatanga-tanga yung babae yun eh. Singit tayo doon. Oh? Singit? Hindi tayo singit. Ano ka ba? Sisingit tayo. Tayo wag ho. Baka magalit sa atin. Sanay ako sa singitan. Pag nagmamaneho nga ako ng taxi, ang dalas kong mag-swerve at mag-counterflow para makaiwas sa traffic. Para menos abala. Kung yung mga pila sa kalsada kaya kong gawa ng paraan, ito pang ganitong simpleng pilahan lang. Pero... Basta akong pahala. Diskarte lang naman yan. Gulangan lang. Sumunod ka lang sa ginagawa ko. Ay, Kiran. Excuse me kami nitong anak ko. Tabi-tabi ho. Ano ba itong mama na to? Oo nga, tabi-tabi raw, ginawa pa tayong nuno sa punso. Ako nga nasiko niya eh. Pakiwal-kiwal kasi sila sa kapipilit makadaan sa gitna ng mga pila. Paano pa mga bulate? Ano ba pupunta yung magtatay na yan?
Ale, ito na kami ulit. Thank you ha. Ha? Thank you? Para saan? Sino ba kayo? Ano naman, di ba kami itong anak ko, kaya na pa kami nakapila dito? Anong... Oo, di ba sabi ko sandali lang kami kasi gutom na kami, di ba? Pinakit ko pa nga itong pwesto namin. Pinabantayan ko, sabi ko, babalik kami, makakain. Ha? Wala akong... Itay! Pasensya na kayo, nakatagal lang kami, Ale. Ang daming kumakain doon sa karinderya sa labas. Pila din doon. Pero eto na kami ulit, babalik na kami ha. Pipila na kami ulit sa unahan mo. May ganon? Kanina pa ako dito. Wala namang ibang nasa unahan ko kundi itong aling nakapalda ng itim. Ali naman, inuutakan nyo lang ako eh. Sama ng diskarte nyo. Sabihin nyo lang kung ayaw nyo kaming pabalikin itong anak ko sa pila. Ba't ako pa ang mali ang diskarte? Kayo nga dyan ang gustong manlamang sa kapwa. Hindi naman talaga kayo nakapila dito kanina sa unahan ko ah. Ano akala nyo sa akin, tanga? Gusto lang yung sumingit. Palusot pa kayo. At ayon sa inampalan, ang diskarte ni Tatang na pasingit-singit, bahala na kung anong mangyari at pagpapalusot pa rin kahit buko na ay... Tatang! Ba't ganyan? Alam niyo naman bawal man lamang. Bawal mag-overtake. Wait for your turn, Tatang. Para naman kayong walang pinagkatandaan eh. Kalabaw lang daw kasi ang tumatanda. Mayong hapon kaninyong tanan. Oh, ano ba yun? Nasa diskarte po kayo. Magandang hapon po sa ating mga masugid at tagapakinig at mga nanonood po sa ating programang Diskarte. Ito ang programang naghahatid po sa inyo ng mga maiinit na usapin at napapanahong talakayan. Mga diskusyon sa mga salamin sa ating sining at kultura. Mga kwentong naghahatid ng pag-asa. Ito ang kwento mo. Ito ang diskarte nyo. Ako po si Flor Abanto, makakasama ngayong hapon sa himig-himbing na ating tatalakayin. Ang mapapakinggan nyo ay ang mga musika, ang mga hele na hinango mula doon sa Mindanao at sa Visayas. Maggikan sa Visayas o sa Mindanao. Malalaman nyo rin kung paano ito nakakanta, paano ito nahango, at paano nagiging parte ito ng kanilang kasaysayan. Kaya ngayong hapon, makakasama po natin si Sol Maris Trinidad at Miss Crina Cayabyab. Si Sol po, Maris Trinidad, ay siya po ang researcher at ethnomusicologist na nag-research o nagsiyasat patungkol sa history ng mga kantang ito. Naghalukay kung ano itong mga kantang ito at ano ang kontekst ito. At si Crina naman po, ang musical arranger. Nagbibigay sa atin ng bagong treatment para mas makikilala natin itong kantang ito. Atin po silang i-welcome muna. Hello, magandang hapon, Sol. May hapon gid sa atong tanan. Magandang hapon po sa ating lahat po. So magandang representation namin ha. Lumaki ako sa Visayas, si Sol lumaki sa Mindanao. At ito, laking Luzon. Magandang hapon, Crina. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Flor, at sa lahat po ng tagapakinig. So simulan po natin yung usapan natin. Ano? Pag sinabi kasing hele, ang tumatatak sa isip ng tao ay yung kinakanta sa choir, kaya nagiging popular. Or nagiging theme song sa ibang mga palabas na teleserye. Narinig nyo sa radyo kasi merong nagawang record, no? Tulad ng Sa Ugoy ng Duyan. Pero yung mga kanta sa Visayas at Mindanao ay hindi gaano nagiging popular. No, hindi masyado nakikilala. Sol, pwede mo ba akong bigyan ng observation mo kung bakit ganito ito? Yung observation ko po ay dahil sa media. Hindi siya popular dito sa Metro Manila. Pero kilala siya sa kanilang mga rehiyon. Access po talaga ang tanong dito eh. Ina-access ba siya ng mga tao dun sa mga regions at hindi ibig sabihin hindi umaabot dito sa Metro Manila ay hindi sila kilala at hindi sila popular. Dahil ang Pilipinas naman ay mas malaki pa kaysa sa Metro Manila. Kaya yun po ang aking nakita at na-observe po habang nire-research po itong mga heleng to. Crina, ikaw naman bilang isang musical arranger, no? At mismo nahilig sa musika, anong masasabi mo tungkol nga doon sa, sorry to use the word, but marginalization of cultures or arts, no? Nang nasa labas ng Luzon, even Metro Manila. Crin? Tama po, agree po din po ako sa nabanggit po ni Miss Sol na malaki po talaga ang ginagampanan na role ng media dahil hindi lang po talaga
umaabot sa iba't ibang rehiyon, ang sumisikat sa particular na rehiyon. At hindi lang naman po sa radyo or sa mga recording, pero yung pagdala ng mga tradisyon ng mga tao sa kung kunwari lumalakbay po sila sa ibang lugar, kumbaga nakadepende po yun sa pagbahagi po nila ng kung ano po yung nakalakihan po nila sa pinanggalingan po nilang lugar. So maaaring hindi po nila yun maihambing or maishare sa bagong lugar na pinatutunguhan po nila. Marami pong mga factors na kailangan pong tingnan para po malaman po natin kung paano nga ba lumalaganap ang isang awitin, kagaya na lang po ng mga hele. Hindi umaabot sa from one region to another. Pero alam mo, Rina, ako mismo, no, sabi ko, hindi ako familiar din sa iba eh. Napapakinggan ko lang siya kapag merong bagang performance, ang yung mga choir, ginagawa nilang choral pieces. Oh, ano pala yan? Meron pala tayong kantang ganyan, no? Bigyan niyo po ako ng pagkakataon, no, magpasalamat sa ama ni Krina, si Maestro Ryan Cayabyab, ang national artist natin for music. Kasi po, ginagawa po niya is talagang binibigyan niya ng puwang ang mga musika na galing din sa iba-ibang rehiyon. At dahil sa pag-arrange nila, tayo kapag napapakinggan natin yung mga konsyertong ito, nalalaman natin, may kanta palang ganun, ang ganda pakinggan. Kasi nga, ang ganda rin ng pag-arrange at of course yung performance level. So, ngayong hapon naman, ang gagawin natin, sabi ko nga kanina sa pagbungad natin, mapapakinggan natin yung mga hele na manggagaling sa Iloilo, sa Southern Mindanao, sa Sabanan, at yung huli ay magagaling naman sa Visayas, sa Bohol. At ang unang tatalakayin natin ay ang Ili-ili Tulog Anay. Sol, pwede mo bang ikwento sa akin, ano ang nalaman niyo tungkol sa heling ito? Well, yung heling ito po ay Hiligaynon yung lengguwahe. So, kahit saan po na may ganitong salita, popularly alam natin as Ilonggo. Pero yung Ilonggo kasi siya yung tao. Yung lengguwahe nila ay Hiligaynon. Kilala itong kantang to sa Panay region and even sa may southern part ng Mindanao na marami nagsasalita nito. Sinasabi ng kantang to na may nagpapatulog ng bata at sinasabi niya sa bata na matulog ka na kasi yung nanay mo ay nasa labas pa bumibili ng tinapay. So alam natin na wala dyan yung nanay at yung kumakanta malamang posible yung lola, yung kapatid, yung tita, yung tito or somebody else na nagbabantay po sa bata. At saka dito kasi pinakikita nila, lalo na sabi ko mga kaibigan, itong mga heling ito sa proyektong Himig-Himbing ay hindi lamang sinaliksik at inilagay sa isang musika, kundi meron ditong kaakibat na musical video kung saan po ininterpret ito ng ating mga independent cinema directors, writers. At ito sa particular video na kung maikwento ko lang, ito pinakita na yung lola ang naiwan sa sanggol habang ang nanay ay maghahanap buhay. Kaya sinabi nga ni Sol ay bibili ng tinapay. No? Pero ibig sabihin, tumutulong ang nanay sa paghahanap buhay para mapalaki, no? Maalagaan yung kanyang pamilya. So ngayon, tanong ko kay Miss Krina, madali lang ba i-arrange ang Ili-ili Tulog Anay o meron din tong konting challenge na ibigay sa'yo para pag-arrange? Itong Ili-ili Tulog Anay, naging familiar po siya sa akin dahil nga po sa mga choral pieces, sa choral arrangements. So naisipan ko po, lagyan pa rin ng konting harmony or choral aspect yon, pero by having two singers, ito si Colleen de Guzman tsaka si Nika Tupas. Parte rin po sila ng isang vocal group na a cappella. Ang pangalan po nila ay Concords. Maliban po sa mga boses nila ay nagdagdag po ako ng yung pakiramdam na medyo electric na approach sa areglo. So merong electric piano, yung electric beats and rhythm later on sa kanta at mas synthesizers po yung gamit po dito para mas medyo moderno po yung tunog ng awitin. Pero alam mo, ito yung isa sa mga hele na talagang tulad ng sa ugoy ng duyan. Kasi napakinggan ko nga sa mga choral na performances. Parang masarap ang pakiramdam. No, yung kanyang rhythm, very relaxing. Kung ikaw ang baby, talaga mapapatulog ka siguro. Well, tingnan natin kung anong epekto doon sa mga tagapakinig natin. Pakinggan po natin itong Ili-ili Tulog Anay.
kaibigan, huwag muna kayo matulog ha. Meron pa tayo pakikinggan na iba pang hele. Diba? Ito naman ay mula sa isang katutubo, sa isang grupo, lumad, mga sabanan. Tama yung pronunciation ko. Hindi sabanan, but sabanan. Ito po ay pinamagatan. Tama ba ang pronunciation ko, Sol? Aba-aba? Sol? Yes po, aba-aba po. At least yun yung Okay. pag-pronounce po dun sa field recording. Bakit sinabi mo field recording? Hindi na naman malaman natin kailan nagsimula at sino ang sulat nito? Yes po, dahil ito po ay isang folk song na na-record po sa May Zamboanga in late 70s, early 80s. Ang nag-field research po nito ay ating national artist for music po, si Ramon Pagayon Santos. Opo. So, folk po siya. So, hindi natin malaman kung sino ang nag-compose ng melody or ng text. Pero alam natin kung saan siya nakuha, anong lugar, at kaninong boses ang nai-record po ni Dr. Santos. Merong sinabi dito sa sulat, no? That the lullaby ends with the lyrics. Ay, yung mabasahin ko yun sa English. I will strive even if I suffer. Sa Pilipino, magsusumikap ako kahit maghirap ako. I-engage mo na kita sa isang diskusyon, Sol. Kasi Opo. ito nga ay isang musika na patungkol sa mga experience ng taga Mindanao. Bakit medyo kaiba ang lirikong ito? Bakit iba ang yung titik sa kantang ito? Kasi kanina, di ba, sinabi mo sa ibang mga hele na napagsaliksikan mo, ito ay patungkol sa pagmamahal sa sanggol, o sanggol hindi kita pababayaan, o ikaw ay mahal ka rin na mahal ka ng tatay mo, ikay lalaki sa pag-aaruga ko. Pero ito, meron siyang sinabi, magsusumikap ako kahit maghirap ako. Anong konteksto nito? Kasi gano'n to kaiba doon sa mga hele galing sa Luzon at sa Visayas? Yung konteksto po mismo na galing po doon sa field recording po ay hindi po naisulat yan. So, wala po akong mababasehan sa kanya. Pero doon po sa translation po, sinasabi niya doon na hindi niya i-let go, hindi niya ibibigay yung bata niya at magsusumikap siya para lang sa kinabukasan ng kanyang anak. Kasi kung isipin po natin, ang Mindanao po ay medyo kakaiba doon sa previous nating episode na ng Cordillera na sila talaga ay nag-fight against sa mga lumulusob, di ba po, sa mga Espanyol. Dito sa Mindanao po ay medyo kakaiba kasi kahit na magfa-fight po ang mga lumad po nating kapatid doon, hindi talaga kaya kasi yung land mismo is different. Nasa lowlands po kasi sila originally. So nung pumasok yung mga Espanyol, yung mga Amerikano, kahit po yung mga Pilipino na galing sa ibang lugar, sila po ay hindi na nakipag-away. Peace-loving din po kasi sila. Umalis na lang sila dun sa mga lugar nila, umakyat sa may mga bundok na mas malayo po sa sentro. So this one po, may ganun siyang parang backstory kung sasabihin na sige, magsastrive yung nanay, magtatrabaho kasi nasa malayong lugar. Kung kailangan niyang magsumikap sa farming, kailangan niyang pumunta sa syudad para lang magtrabaho, gagawin niya yun para sa anak niya. Yun po yung medyo backstory po doon. Coming from the place din po, nakikita ko siya na hindi masyadong umaabot yung social services, kunyari, doon sa mga bundok, doon sa mga, sasabihin natin, indigenous people's lands. Pero ang hirap po ng social services, ang hirap po ng, kahit yung mga daan papunta sa lugar nila, hindi sementado, paano naman pupunta yung doktor doon, di ba? So yung ganun po yung isang kwento dito, the mortality rate po ng mga bata, medyo mataas kasi hindi po umaabot. So ang mga nanay, ang mga kamag-anak na magte-take care ng child, 'di ba? Mag-strive po talaga sila kahit anong mangyari para lang sa mga bata. Ayan, ang ganda ng kwento ha. So kung yung konteksto mga kaibigan, kung yung tungkol sa Cordillera na ang kanilang pakikipaglaban doon sa gustong sumakop sa kanila at hindi po sila napasok ng mga Kastila, ito naman dito sa Mindanao ay ang kanila pong kinakaharap ay yung challenge o yung pagsubok dahil sa ilang dekada na hindi po sila nabigyan ng nararapat na serbisyo. Dahil sinasabi ay malayo sila sa sentro ng government o malayo sila sa seat of government. Kaya minsan nakakalimutan ang pagbibigay sa kanya ng serbisyo. At hindi lang yan noon na-captured na dito sa lalubay nito. Yan ay katotohanan hanggang ngayon. Ito po ay isa pong malaking issue na nararamdaman na hindi lang po ng ating mga Muslim na mga kapatid, kundi yung mga lumad na
hindi base sa reliyon, kundi sila po talaga ang masasabi nating natural inhabitants bago dumating ang mga Kastila o yung formal na organisasyon. So maraming salamat sa pagbigay ng kalinawan na yan, Sol. Now ngayon mapunta naman ako kay Miss Crina. Miss Crina, kasi sabi nga nila, ito ay lullaby sa mga Subanon, no? Yung mga indigenous people. Kamusta naman ang treatment mo dito? Yes po, ibang-iba nga rin po para sa akin yung naging experience dito dahil hindi talaga pamilyar yung estilo ng pag-awit at yung movement po ng tono at lalong-lalo na rin po ang lengguwahe. Kaya po, naisipan ko rin po na ang mag-interpret ng awitin na ito ay si Rolinda Gilbaliga na isa po siyang taga-Panay Bukidnon, although hindi po talaga siya Subanon, pero yung paraan po ng pag-awit niya ay maaring mai-emulate yung estilo, yung traditional na paraan ng pag-awit ng hele na ito. Nakakatawa rin po yung experience namin dahil nung panahon na ginagawa namin yung recording ay nasa bundok din po si Rolinda at mahina po yung internet access at literal po siya na nasa gubat, nasa tuktok ng bundok para po makahagilap ng signal para makapag-usap po kami. At buti naman din po na meron din po siyang kanya pong recording device at doon po niya na-record yung kanta at isinend na lang po sa akin. Maganda po yung naging experience. Remote? Remote po talaga. Grabe. Yes, Oo, galing. Oo. So, ganito, dahil sa pagkukwento ng ating isang nanaliksik at yung composer, not composer, but arranger mismo, nakita natin talagang ano yung paghihirap ginawa nila para lang may bahagi sa atin ang mga heling ito. So, mga kaibigan, pakinggan po natin ang Aba-Aba. Buwa supinua, bata na puyuan, magsarong magsagaw ulak sa napupatan. Di magaroy-aroy sa ligsaligon, napagbaluan bata na puyuan. O di paglangumisan, ulak sa napupatan. Buwa sa pinua, magsagaw ulak sa labupatan. Di magaroy-aroy sa ligsaligon, di pagbaluan bata na puyuan, on di paglagapisan ulak sa labupatan. Sayang piharap piya palan, di magkaapuli, ya paguluan, di paglagupisan. Batang pitool pula kag pilarang, sa kanduan-duan bisan unta mag-unlutaan. Di aya papagbuboy, di o pagintura, manigurarong di gulas non mawag. Papaguboy, diyo pag-intura, manigurarong di gulas non mawag. Manigurarong di gulas non mawag.
ayun, napakinggan po natin ang kanta o hele ng isang lumad na grupo mula po sa Southern Mindanao na pinamagatang Aba-Aba. Ngayon, adto na ta sa Binisaya. Uy, adto ta mga bistak, paminaw na mo kay ato na ni Ron. Ibig ko sabihin mga kaibigan, okay mga Bisaya kasi marami marunong magsalita ng Bisaya, no? Pakinggan naman natin to. Isa pang, hele na popular na kinakanta doon po sa Bohol. At ang titulo po nito ay Ting Katulog, Panahon ng Pagtulog o Sleeping Time. Kwento mo nga ako, Sol, kung saan nahibaw-an mo party aning musika, ha? So, ang nahibaw-an ako, okay, ang alam ko po tungkol sa musikang ito ay Cebuano po ang language. Pero ang Cebuano kasi, di ba, para siyang bigger group. Specifically, galing ito sa Bohol. Paano ko masasabi na sure ako galing sa Bohol? Dahil sa word na marika. Kasi may text po siya doon. Pinalangga, marika, katulog na. Kasi sa Bohol, yun yung sinasabi, marikaday, punta ka dito, halika. So sure po ako doon na Bolanon ito. Ngayon, sa Visayas Mindanao po kasi, generically, tinatawag na Bisaya ang mga language at mga tao doon. Bisaya siya kahit Waray ka, kahit Ilonggo ka, Cebuano ka, even if you're from Mindanao but you speak that language, Bisaya ang tawag sa'yo. So may generic siyang ganon. Specifically po dito sa Ting Katulog, ito ay Cebuano language or Bolanon. Kasi yung mga folk, i-share ko lang po Ma'am Flor, no? Yung folk songs po kasi, lumilipat kasi siya. Hindi lang siya dahil Bolanon siya, sa Bohol lang siya. Kinakanta siya kung saan may kumakanta. So kung ikaw ay taga Bohol at lumipat ka sa Camiguin Island, for example, edi kakantahin mo din yung kantang to. Di ba minsan hindi nga natin talaga maalala yung mga lyrics. So, nagkakaroon ng variants, mga iba-ibang text. Medyo malapit, pero medyo hindi. Pero alam natin na ang punot dulo nito, yung pinanggalingan nito ay itong kantang to, somewhere in this area. May mga panahon din na hindi natin malaman na exactly kung saan kasi kumbaga na-distribute na po siya all over. So some of these songs, ito po ay yung Ting Katulog. Kasi it's clear sa text na galing siyang Bohol, yung lyrics niya ay Cebuano, pero kung may magsasabi din galing sa ibang lugar, hindi, folk song namin yan, lalabay namin yan, kahit hindi Bohol, okay lang din po kasi kinakanta din po nila yun. Walang exclusive rights ang taga-Bohol. No? Sabi nga, Parang yun sabi ni Kira, yes. Hindi talaga siya, like yung ibang kanta talaga, hindi lang popular sa isang area, kundi yung diaspora mo, dala-dala mo sa kahit sa ibang bansa, siguro yun ang kinakanta mo sa mga binabatang binabantayan mo sa Angkol. Miss Krina, kwento mo naman yung experience mo dito sa treatment mo sa Ting Katulog. Isip ko po, what if nasa perception ng isang bata, younger carer, ang umaawi nito at lalaki po. Kaya ako po naisipan si J.D. Tena ang umawit ng kanta. And then aside po from the virtual instruments na ginamit ko dito na string instruments po, maganda po magpasok ng bandurya para makuha yung medyo mas lokal na tunog sa awitin na to. Ang galing, ang ganda, no? Alright, so mga kaibigan, biglang panahon na mapakinggan naman natin. Pero wag muna kayo matutulog kasi sabi Ting Katulog, hindi tayo matutulog pa, ha? Papakinggan po natin ang musika o ang heleng Ting Katulog. Marika katulog na
Napakinggan na po natin at ibang-ibang hele mula sa iba't ibang rehiyon, mula sa iba't ibang probinsya na nagsasalarawan ng kanilang kultura, ng kanilang kasaysayan. Bago ako po magtapos, na napakinggan na natin po yung tingkatulog, pakinggan po natin ang pagwakas na kwento o maibabahagi ng ating ethnomusicologist na si Sol Maris Trinidad at ang ating musical arranger na si Miss Clina Kayabgab. Sol, Yes matapos natin mapakinggan ang mga ni-research mo, o ano pa ang idadagdag natin para sa kaalaman ng ating tagapakinig? Ito po ay kumbaga sa English, tip of the iceberg. Kung gaano po kadaming mga lengguwahe po natin sa Pilipinas, ganon din po kadaming mga lalabay o mga hele, uyayi, luwaya at wiyawi at kung ano-ano pang tawag natin sa ating pampatulog sa mga bata. Maganda po sa mga tagapakinig po natin kung maalala nila kung anong kinakanta sa kanila nung bata sila. At kung pwede din nilang matanong sa mga magulang nila kung ano mga kanta ng mga lolo at lola nila when they were young. Kasi isang parte po ng pagpapalaganap at pag-continue ng ating kultura ay yung paggamit ng lengguwahe natin. Kaya importante po para kay Clina, para sa akin na tama po ang pag-pronounce ng mga words, tama po ang pag-transcribe ng text. Kasi dito po natin na ipapatuloy ang ating kultura sa mga awit, sa mga tradisyon ng pagpapatulog, tradisyon ng paghehele, at sana hindi po natin ito makakalimutan. At malalaman din po natin na through these songs na ginawa po ng Arts Education Department ng Cultural Center of the Philippines that maraming sources of music, hindi lang yung mga naririnig natin sa Western or sa mga American lullabies, no? Marami po tayong pwedeng maaral at marinig dito mismo sa bansa natin. Kailangan lang ng konting saliksik para malaman natin ito. Maraming salamat, Sol. And Miss Clina, kamusta ang ating experience ngayong hapon nito? Yes, maraming salamat po, Miss Flor at Miss Sol, at parang mas marami pa din akong natutunan sa mga kwento ni Miss Sol at ang mga dagdag niyo pa pong kaalaman, Miss Flor. At sa tingin ko po ay napaka-importante nga po, ika nga po ni Miss Sol na very much tip of the iceberg pa lang ito, at dahil nasa panahon tayo ngayon na mas maraming mga avenue para mas lumaganap itong mga awitin na ito, itong mga hele na ito. Nakakatuwa po. Sana kung kunwari, mas maraming lumabas, for example, sa YouTube or sa TikTok or sa Spotify or sa iba't ibang media, ang mga hele. Kung kunwari nga po ay itinanong nyo sa inyong mga magulang at sa mga nagpalaki sa inyo kung ano yung mga lullabies na inawit sa inyo. Para naman mas tumagal nga po at mas lumawak pa at mas magkaroon pa ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga lokal nating mga awitin. Dahil importanteng mga tradisyon po ito ng Pilipinas. Maraming salamat, yes. Baga ko sa English, we cannot deny. Hindi po natin masasabing wala ho tayong kaalaman tungkol sa ating pinanggalingan dahil mulat sa pool lang tayo pinanganak. Tayo po ay iminulat na ng ating mga magulang sa ating kultura, sa ating paligid, sa ating katotohanan na tayo po ay Pilipino. Nagkaroon tayo ng mga iba't ibang challenge o pagsubok sa ating bansa, pero naging matatag din naman tayo. Tulad ng mga nabanggit sa iba't ibang mga hele. Sabi nga nung kwento mo nga kanina sa aba-aba, aba, I will survive even if I suffer. So kahit tayo ay maraming kinakaharap ngayong Pilipino, ma-ekonomiya man, ma-political, at sa ating environment, dapat po tayo po ay maging mas matatag. Pero magiging matatag lang tayo kapag kilala po natin ang sarili natin. At ang hele ay isang pamamaraan para po maibalik tayo sa konteksto kung paano tayo nabuhay bilang Pilipino. Ang hele po ang nagpakalma sa atin nung tayo ay bata at naramdaman po natin ang pag-aaruga ng ating mga magulang o ng iba pa nating pagmamahal. So ngayong hapon mga kaibigan, sana inyong nagustuhan yung aming pagkahandog sa inyo ng diskarte. Napakinggan niyo po ang mga iba't ibang hele na mulat sa pool ay
nandun na sa ating mga komunidad. Pero mas napalawak ang ating kaalaman at napakinggan natin yung hindi pa natin alam dahil na-feature po natin ngayong hapon. Ito po ay proyekto ng himig-himbing ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas na itinatag mula noong 2022. At ang mga napakinggan yung mga hele ay parte po ng unang proyektong iyon. Noong 2023, nagkaroon po din ulit tayo ng additional na dagdag pa ng mga hele-himbing at ito po ay inilagay sa isang libro. At ito po rin ay merong QR code kung saan kapag inharap niyo po ang inyong cellphone, camera ng inyong cellphone, kayo po ay dadalhin sa hindi lang sa musika na nasa Spotify, kundi mapatutunghayan nyo rin ang mga musical videos na na-interpret ng ating iba't ibang Cinemalaya filmmakers. Magpapasalamat ako sa pagsama ni Sol Maris Trinidad at Miss Crina Kayabyab sa hapong ito. Maraming salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat din po. Maraming salamat po. Muli, maraming salamat at nabigyan nyo kami ng pagkakataon. Alam ko, si Miss Crina, mga kaibigan, wala rito sa Pilipinas. Tulad ng isang singer na sinabi niya na nasa bundok, wala siya sa bundok pero nasa iba yung lugar. Ano po? At si Sol naman may isa pang commitment pero pinagbigyan po niya tayo makasama ngayong hapon. Muli, ako yung magpapasalamat din at sasaludo sa Arts Education Program ng Cultural Center of the Philippines kasi tulad ng sinabi ni Miss Sol, yung mga heling ito ay walang recording noon. Kundi yung iba nito ay bago lang na record. At least ngayon ay meron ng archiving ng mga heling ito sa video at sa musika at sa libro para po mapalaganap po natin ang ating kultura at ating sining. Magpapasalamat po ako sa ngayong hapong ito. Ito po si Flor Abanto at mga kaibigan, magbalik-balik po tayo ulit sa ating programa, Diskarte. Inyong napakinggan ang mga makabuluhan at napapanahong eksenang tampo sa natatanging produksyong pangradyo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Diskarte, ikalawang aklat. Executive Producer, Eva Marie G. Salvador. Associate Producer, Ian Wong. Public Affairs Producer, Flor Abanto. Logistics, Don Baniquez. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. RH! Tinesting.